Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
Thank you, O God, for allowing us to present our bodies as a living sacrifice today. Lord, we come to you, God, with expectation and with the full gratitude of our hearts, O God. That the God to whom we are serving is the God who is faithful, who is true and powerful, God, who is merciful and loving Father. Lord, salamat ng katawang kamuntagan na wala mausap, walay landong sa pagkabalhin ang imong paghigugma lang kanamo galing tanas kamuntagon Ginoo. Lord, samtang kami magpadayon sa pagdayeg pagsimba ni kanimo pinagi sa pagpaminaw sa imong pulong, pinagi sa imong ubos nga dagat. Salamat sa imong diog sa imong Espiritu, God. Not my will, O God, but your will be done. Your words, O God, will be proclaimed and declared in this particular time, O God. In these four corners of this area, O God, I apply the very blood of Jesus that redeems us from the curse of the law, so that the works of the enemy, O God, has no time and opportunity nga mag-disturb ka na, O God. Satan is a defeated foe, O God. Lord, I blind, I bind, and cancel all the works of the enemy against your people, against my life, against our family. Dalaygod ka pa, Father, that our hearts is open, O God. Our ears is open to listen upon the words of God. Lord, ilang kanako, bisan pa sa tanan ng mga magwawali today, O God. Salamat sa imong dihog, sa imong Espiritu, diya sa imong pulong Ginoo, ang imong mensahe magadangat sa imong katawhan, bularo, O God. Bisan pa sa kinumimira sa O God ni Jesus Samawis, padayon mi nga nag-declare, ang imong himayang ang mapadayag na to kanila, O God. Dalaygod ka pa, Father, ang kang ibasilungan, Gidaig pinagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. Today is the last day, second to the last Sunday of the month, July. Ulan sa Hulyo. Isang pagpila ng katuig na matay ang mga kamamahan, pero kada tuig presente siya kay ang ngalan sa akong amahan, Julio. So kada tuig na adun kanunay ang akong amahan kay Julio man. Okay. Sa milabay nga Domingo, nag-discuss about fully determined to fully occupy the given territory. Kinahanglan determinado ka 100% na prosigido ka nga mag-claim sa imong inheritance. Not like sa tribo ni Manase nga nagsigig reklamo, pero nitabo wa day gibuhat nga mag-occupy. Wala day iyang pa effort ka, double nga effort nga gibuhat para mahimong maangko nila ang gi-assign na para sa ilan. Manangingon ta ka, possible na anay naon ta sa imo, pero wala lang nimo gamitan. Wala nimo gi-develop imong kaugalingon nga fully ikuan nimo iangkunon ang naa na sa imo. Ayaw gamita, ayaw sayanga ang kahigayunan, maingon ka sa imong kaugalingon sayanga we. Naanaw ta ang kahigayunan pero akong gi sayangan. Okay, nitak na sa kabutagon, isgutan na to ang sumpay sa mensahe nga gipadangat ni Lord ngadto kang huswi ngadto sa katawan sa Israel nga bisan naa na sila sa ilang teritoryo, but still a lot of things to do. A lot of things to comply. A lot of things to fulfill. The given territory is or must be possessed. Dili pasabot tungod kay naa na sa imo, naguna-una na ka nga imo, pero ang tinuod wala nimo ang una. Wala nimo gi-take heartily ang naa na sa imo tungod kay na is something nga basig dili mo kung imong gitinguha. Na kay gusto nga ang kunon, pero naanalay na sa imo, pero wa jud nimo na gamitan. Pero sa Kristo ang sa kaagila, ningabot sa panahon nga natagak, mayroon po nagrasihan, kaya wa mabuak, napunitan sa usa ka kanang mabuunga,
Mauro man lagi kada ko itlog sa agila, itipo niya sa kadtong pag-hatch sa kuan sa iyang nangitlog na hinangkan. Tukat na ng story short, nagbuak, nagusa, nahimong piso. Unsa may dagan lakaw sa mga manok, ning sunod po siya kay ang iyang namat-an is manok siya. Nagito ikuan i-post sa Facebook nga ang ibinuama siyang kuan magbalantay ba kay ang katong manok isagol sa pato. Kung ang pato kay mulamoy-lamoy man siya ay mulamoy-lamoy po. Kung nahitabo nga hangtod ni dako siya maglamoy-lamoy. Pero manok siya. Okay, tukad ng story balik ta sa story sa agila. Ngapot panahon nga ning sabay-sabay jud siya hangtod nagdako. One time ning abot siya lantaw siya sa sky. Nakita niya nga naay nindot kayo nga kanang eagle nga naglupad-lupad sa kaytasan. Nangandoy siya siyang kasing-kasing. Sana nahimo kong agila kay makalupad ko pareha niya. Pangutan, kinsa mo tayo nangandoy nga mahimong agila? Ang manok o ang agila? Ang agila nga nahimong feeling niya manok siya. Kaya nga naman, ang iyang gidak-an, ang kultura, ang mga practices na iyang nadak-an is dili agila, kundi manok. Mana nga, ingnon ta ka na yung mga butang siguro nga tinuod nga ikaw wala nimo magamit tungod sa influensya sa uban, tungod sa iyong pa-practices sa uban, nga gusto ka manundo pares mga isalita, ingon pa sila nga tagay hari Lord. Gusto ning pareha sa bang nasod dunay hari. Yatakan kita sila hari, wa po nila sunla. Ilang hari ang nahimong naghari sa ila, nag-abusar po sa posisyon, ipalayas, ibawa sa Ginoo. Pero a lot of chance gi-experience siya ni King Saul, pero wala niya gigrab. Manangin ta ka nagtaklas ka buntagon, ang gihatag nga territory, inheritance, favor nga nasa imo, dapat ang puno na nimo o dapat ikaw may moampunan na. Kaya kung dili na nimo ang puno, labi na din ni syudad, i-squat na. Kung i-squat mo na, kinsa may makabayad ang tag-iya sa yuta o ang nag-squat? Kinsa may mabayad ang tag-iya sa yuta o ang katong nag-squat? No? Manangin ba ka kung i-squat na ng imong kinabuhi sa yawa, sa may mahitabo din mo? Wabayro ng tag-iya. Kinsa may tag-iya sa imong kinabuhi? Ginoo, pero yun ta bayad yung manak. Na yung mga tao na ipabali na sa relocation mo, balik dyan. Tingnan naman, gusto mo po magpabayad ako dugang. Mana, daga mga tao, bisag Kristohanon, gibayaran sa Ginoo, mo balik. Kung gusto na po bayaran, bayad naman ka. Yan ang pangilang buhos lang, kaligo lang. Magbasigo, ulang lang kaligo. Okay. Nana may Bible no? Atong ablihan atong Bible diya sa Book of Joshua chapter 21. Sa milabay nga Domingo nag-isgot ta sa chapter 17. Mulaktud ta dito sa chapter 21. Chapter 21 kay para atong lantawon nga ang pito ka nasod, pito ka tribo, pito ka kaliwat, wala pa sila kaangkon, kaya nga naman, naay problem. Sa kanaging ka ganina, naan na sila sa lugar. Pero ang problema, wala sila ning buhat silang responsibilidad. Managini atong lantawon, ang ihisgutanan na to, before na to na itakin, na naaday tayo buhaton, aron ma-occupy or aton ma-enjoy ang ihatag sa Ginoo sa aton. Okay? Chapter 21, verse 43 to 45. Mubo lang ni siya. 43, 44, 45, 3 verse lang. Pero apil ang 18, 19, 20. Tulong po ka chapter itong apilon. Aron na apil in chapter 21. Okay?
Klaro? Okay, ako basa diri sa akong Bible nga naa sa akong kamot. Kung basa po sa inyong Bible ang naa sa inyong kamot. Pero wag mo ikamot, away Bible, at diri lang tanaw sa may tasan. Okay? This is what the Lord says for us in this particular time. So the Lord gave the Israel all the land that He had solemnly promised their ancestors He would give them when He had taken possession of it. They settled there. The Lord gave peace throughout the land, just as He promised their ancestors. Not all of them, their enemies, had been able to stand against them, because the Lord gave the Israelites the victory over all their enemies. The Lord gave every one of the promises that He had made to their people to the people of Israel. Ang Diyos ng kapanalangin na siya pulong samtang ni atong pag-isgutan. Diha pa lang sa pag-isgut atong pagbasa, naanay mga importante nga kamatuoran nga dapat nimong ibutang i-inculcate sa imong mind, sa imong kasing-kasing base sa tulo ka 43, 44, 45 tulo ka verse nga naay upat ka punto nga atong hinungduman. Upat ka punto. Number 1 na atong hisgutan is the Lord give the land. Si Lord ang naghatag nila og land. Si Lord ang naghatag nila territory. Unsa nga land? Unsa nga territory? Before sila nakaabot sa mga land, unsay description ni Joshua ni Caleb? Unsay gi-promise sa Ginoo nga klase nga yuta? Land flowing milk and honey. A land who is fertile. A land who is rich in that two nga lugar. Kinsay naghatag sa ila? Si Lord. Ina ning tapat na naghatag si Lord sa imo. Rich pa. Dili lang si all rich. All rich. Dili lang si rich. Naman na to, si Lord ang naghatag. Pauta na, kinsa may nakadawat na diri. Ay, wa pa din nakadawat pagkaluwa. Wa pa dyan din may nadawat na. Minsan na ako nadawat, so kanang liyutaan na spuko. Kantan pa sa kuko ng agila, ay lahi na maguna. Ikaduha, atong isgutan is the Lord give peace. Si Lord ang naghatag og peace. Dili ang imong biyag. Dili imong partner. Dili ang imong kwarta. Dili ang imong title. Dili ang imong fame. Kung dili, basihan na to sa Bible. Si Lord lang ang nakahatag og peace. Kalinaw. Si Lord lang dyan ang nakahatag og tinuray nga kalinaw. Kwenta yung tapat. Ano sa mga gubot pa ka? O na lukot? Gubot pa sa lukot or malinaw? Ingo magpaban, ang tao ko nung way kalipay. Kabalo mo, unsa ko na rason sa taong mga way kalipay? Kaya way kaligo. Manang kaligo mo kay para tayo dagbay, mura man dyan sige kaligo. Maban mo yung ati na kumaligo. Dugber kaligo-ligo, magyabok ang puti. Ngayuban, way ligo ay puti, ngayapon kay puti. Okay, ikaduha nga itong, katulong nga itong isgotan. Matulong yung dalig-dalig, siguro lang lahat yung tanang. Ikaduha, ang ikatulo is, the Lord give victory. Atong hinumduman na, dili ito manginambog tungod kay ako na gud. Mo ni gisulti sa Bible. Atong hinumduman na, 31 kings was defeated by Joshua.
But still, ang Bible nag-declare, the Lord give victory. Though gigamit si Josue, ano sa meaning sa ngalan ng Josue? Yeshua, Joshua, Jesus, ang meaning is the Lord save. Ang Lord nagaluwas. Okay. So din makita na to nga si Lord naghatag og victory. Kinsay iyang gatagan? Ang iyang katawhan na iyang pinalanggang. Pangutana, ang pinalanggang ng katawan sa Ginoo, badlungon dili. Kita ng tapad. Ang katawan ba sa Ginoo badlungon dili? Buotan, oy. Tungkol sa kabuotan, kabuot-buoton. Ikaw pat, kay murag, lain na dyan mo kinang. Introduction pa niya. Kay dugang na nagsugod, di umano na alaon na dos. Oh, di po alas dos, alaon na ra. Bitaw. Ikaw pat, atong isgutan karon base sa particular na verse is the Lord keep His promise. Bisa nakadawat na silang yuta, bisa nakadawat na silang kalinaw, bisa nakadawat na silang kadawagan, but still, ang promise sa Ginoo is nagapadayon. Bisa pag nakaangko na sila, still, ang promise sa Ginoo nagapadayon. Sige nga, from generation to generation, ang promise sa Ginoo nagapadayon. Manaming taknas kabuntagon, pupuling na dita mangulit na magmukot atong dughan. Ang magmukot o dughan, ang atong naong. Ang atong kasing-kasing bisag bugat. Hingon si Jesus, come to me all you are heavy living. And I will give you a rest. Si Lord ang maghatag. Kasi, sa rest, kapahulay yan. Kung gusto kang mapahulay, kanang pahulay na dayon, pagbuhan ang kadaan o 4 kantos, ay mauraw na dyan lang. Hindi, nakakapuyo na. Pero wag po kong nag-introduce ko na insurance para sa... Okay. Dili itong lanta na, God-given territory must be possessed. Nga naman, base na sa itong ginalantaw kanina na iupan, pero mauni ang gisgutan sa chapter 21. Pero kabalo ba mo na gisulti si Josue? Na ay gisulti si Josue before sila ning claim silang inheritance, before nila gi-touch, before nila gi-cultivate ang given territory nga nasa ila. Okay, ato din pag-lantaw-lantawon kay para makita na to. Okay? Balik ta sa chapter 18. Mauni ang background nga nung gisultihan sila ni Josue sa chapter 21 tungod kay ang naisalita nga 7 ka tribo wala pa naka-claim tungod kay naanday something nga gibuhat. Nga nita unusual pero namong normal. Unsa ka ang ilang gibuhat nga wa pa sila naka-claim. Okay, diri atong lantawan. Bantay og lantawa ang isulti ha. Chapter 18 verse 1. Mao ni atong lantawan nga background nganong gihatagan sila description nga si Lord nagatag yuta, si Lord nagatag kalinaw, si Lord nagatag kadaogan, si Lord nagakip, nagapadayon pagtuman siyang gisaad. Kay nga naman na dire. Chapter 18 verse 1. Bible ninyo tanawa. Dahil basig mauwahi ang read. Diyasin yung Bible, di dyan na mauwahi. Huwag madini na kung may mas Kurt na dili lang ipakita kay para mahinumduman. Nagkamot yung sulat ba? Kay kanang nindot man ang nakay mahinumduman tungkol kay wakay nakita. Kay imong gipaminaw kung imong take note. Okay, dira na. Sige. Chapter 18 verse 1. After they had conquered the land. Ha? Klaro ha? After they had conquered the land. Meaning, naana sila.
Ang ilang mga kalaban na nagana na iba na nago tungod kay kabalo sila nga ang kaliwat sa Israel kamahanan ang Dios. Dili ang mga Israelita, kundi ang Dios nga naa sa Israel may kamahanan. Gilalimang kagikan pa sa Egypt, 10 plagues, nakadungog na ng mga tawana. Ning tabok sila sa asan sila ning tabok? Wala sila ning tabok dito sa Panoy Red Sea. Ning tabok pa sila sa desierto. Human sa desierto, tabok na po sila sa asa man? Sa Red Sea. Human sa Red Sea, nag-travel na po sila for 40 years. Nagtuyo-tuyo pa sila ang mag-isa ka pa ingon. Yung pas mga karag, giminom sila. Grabe, nagtuyo-tuyo lang for 40 years. Ano man, every time na nagbagdis-ugdi sila, ginapaatras sila sa Ginoo. Ang 40 days, nahimong 40 years. Laliman ka na, parang gituyog sila kay ingon ang Bible na kada adlaw gitistingan nila ang Ginoo. Because of their murmuring, because of their unbelief, because of their nga nalangan. So meaning, ang nakapalangan, ang pasabot, ang nakapalangan, dili tungod kay lamanan si Lord. Ang nakapalangan sa ila tungod kay dili sila matinuhon o bagulbulan. Kawas na bagulbulan, masinupakon. Wait tayong tapat. God is God. Maayo ang Diyos. Okay. So after they had conquered the land, the entire community of Israel assembled at Shiloh and set up their tent of the Lord's presence. Okay? Nakamkin nila ang tibok land. Generally, sila na ay nakapanag-iya, pero ato nag-iskutan sa previous na mga chapter nga anay taboy imbis kay palayaso nila, pamatyo nila ang ilang mga kalaban kung sila gibuhat. Remember kung sila gibuhat? Wala nila gipangpamatay, wala nila gipalayas, ang ilang gibuhat, di man ilang mga slave. Pamunta na, total obedience ba ang ilang gibuhat? Ginan sila sa Ginoo nga pamatyo, palayason ang inyong mga kaaway. Pero ang silang gibuhat, kaapoy magkita ng bugas, kaapoy magkita. Ato ni pambuhion lang kay atong himuon ni sa lugoon. Pamunta na, total obedience o partial? Ano yung sa Bible? Tungkol kay wak na nila buhata, nahimong tunog nila hangtod karon. Wala, kanong na sila paulanan o mga panak sa Old Testament, panak porma, pero sa karon nga parang din na panak. Simisil na lang, simisil. Kaya naman, napita sila sa una ka, pamatyong pang anilihit na silang mga tohana. Pero silang ibuhat, ayaw lang, sayang man kay maunay atong tigugas, tiglimpyo, maunay ahin mo na itong tig. Karon, tigbat po po misay. Kaya nga naman, pride. Hinayang tapad, tungod sa babride. Alam na. Mana, ang total nga obedience mo resulta o total nga benefits. Pero partial, kung saan makakanagawang disturbances. Okay. So, naitabo ang ilang gibuhat sa diyan nakamkin na nila ang tibok teritoryo. Ang ilang unang gibuhat is naghimo sila og ang gigamit diri is tent of the Lord's presence. Mao ang gigamit diri ang word tents of the Lord. Sa lain nga translation, lain nga paghuban na is gitawag ni sa tabernacle. Gusto mo ng tabernacle is a temporary place. Na panahon na manglakaw sila, i-fold ang food nila. Kaya, mubalhin naman po sila. Kaya, nailing pa na wala pa natukod nga temple ni Solomon. Kung pa sila magbalin-balin, pareho sa ato, nagbalin-balin pa. Pero tanol kang nga atong ipangayo nga kanang house, dili house and lot, church lot, nga butangan nato og kanang parking lot. Kaya para dili ka mahasel kanang
parking masinggit na uy. Mangandoy dito Lord. Masinggit na po mi Lord. Ano nataga na po mo ko ba? Pero ingat sila, paabot lang. Paabot. Di lang ta madali, pero dito ta maglakan. Uy, grabe. Ang dali magabalin-balin, di ka dito o asa lagi kan? Gikas pagkabata ang pagkaroon. Gikan sa asa kita punsi. Ang tuning abot og makina. Ang tuning abot og iluka ay ikulan. Ang tuning abot og Boulevard dito, Boulevard at Boulevard. Ang tuning abot og ikulan. Ang tuning abot og asa man jud ta? Sa kalibutan. Nata sa sentro. Mara po ni sentro, nga sentro ba jud? O barangay sentro. Sige lang kay time will come. Katong mga nagtuo, makabenepisyo ron mo to. Katong magmutuo, kung mo padayo rin ang pagubad, makabenepisyo ron nga po. Pero kita, aning padayon lang na. Okay, atong lang na nagasimbol sila sa mga lugar, pero nining panahon na nakangkir na nila ang tibuok, yuta. Pero atong padayon verse 2. They were still 7 tribes of the people of Israel who had not yet been assigned their share of the land. Klaro? Naangko na nila ang tibuok lugar nga gihatag sa Ginoo. Pero naapay 7 ka tribo wala pa naka-assign, wala pa naka-angkon, wala pa kadawat. Why? Bakit? Ano sa tingin mo? Mingo ba wala akong pagtingin. Sino panglantaw? Nga nung kani sila kaangkon nga, di ba yun ang verse 1, nakangkir na nila ang tibuok lugar na gihatag sa Ginoo. Pero, ano na ba may 7? Okay, tanawa sa inyong Bible. Atong padayon, verse 3. Ani. So Joshua said to the people of Israel, basa, dungan be ka na with feelings. How long? Dungan, 1, 2, 3, go. How long are you going to wait before you go in and take the land that the Lord, the God of your ancestors, has given you? Uy, dili problem. Dili na problem ni Joshua. Dili na problem ni Lord. Kinsang problem? Balikan na to ang verse 1. Gikangkir na nila ang tibuok community. Klaro? Klaro na, gikangkir na nila. Okay, balik sa verse 2. Verse 2. Atong tanawon. But still, the 7 tribes did not yet enjoy their inheritance. Why? Ang reason is nasa verse 3. Unsa man, iyon si Yeswe, and Joshua said to them, how long? Kung ato ning binisayon, ato nang distingan yung translate sa Bisaya. How long? Ayaw lang kanang word for word ha, kasi rug man yung interpretation kung atong word for word. Ang context nila atong lantaon. How long you have been, How long are you going to wait before you go in and take the land that the Lord has given? Okay, ako na yung binisayon. Ingon si Yusri nga sa katawan sa Israel, katong 7 ka tribo nga walang pakadawat. Naa ni naka-assign sa ila, pero ang problem is yun siya, hangtod kanos amo. Pwede naman hangtod kanos amo magka sa kitang lingkod. Dahil ka po, Lord, panalangin ko. Kanya, how long you have been sitting on the earth? Managing mo na, how long? Uy, andiyo din, Bisaya, sige, atong basa sa Bisaya. Ibasa sa Binisaya. 1, 2, 3, go! Busag ingnan ni Josue ang katawan sa Israel. Kanus apa ba kamo musulod
aron pang panag-iya sa yuta magihatag kaninyo sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Okay, pamunta na. Ang kinsang problem. Naanay gihatag. Klaro? Naanay ilang nadawat. Pero unsay lang gibuhat. Ren, sa may ilang gibuhat. How long? Hangtod kanus. Pamunta na. Kinsa may nagpaabot aning panahon na? Ang Ginoo, kinsa may nagpaabot? O kinsa may nagpaabot ani? Ang lugar nga gihatag sa Ginoo, nagpaabot umadto sila. Mura ko ang ato ning istoryahan, silang duha na pinabutay. Maraming istorya sa kunguyab na nagpaabot ra pud ang HR na ang nang-apply nagpaabot ra pud. O ta nahangtod ka na sa kinsay magpinabutay. Kung why mo follow up, why mo imong lakang namusamot og kadugay. O dugay, oy, madugay. Kaya naman, ang lugar nga gihatag sa ila nagpaabot nga doon. Unya ang nakadawat nagpaabot ra pud nga. Uy. Nabatay understanding din nabila. Possible ka nanay sa imo, naanay naka-assign sa imo. Pero problema, wala nimo. Uy, sige tag pangayo sa Ginoo pero ang ato ni pangayo naa na jud ay pero wa jud nato. Nika, Lord, magkapasarot ako sa kong exam. O ta, kinsay mo study? Kinsay mo take sa exam? Dili po pwede nag-ampo na Lord papasar ko na ikaw nagsigal ka kampo di ka mo take sa exam. Kung mo take mag exam imong magic sila mahimkang kamanan na ang Ginoo. Mahim kong bright inig exam na ko, for sure, yeah. Yung kang nangayo ka sa Ginoo ka, makapasag ka, naakay cooperation. Kasi yung baton, study. Kung di ka mag-study, mangayo ka kanang kaalam sa Ginoo. Kasi patuloy mo sa Ginoo, Gini, mag-magic mo, may mong bright, si Kuan, si Ayan, dili ko na. Dili man naghanggaong nga magic. Our God is God of order na ay process. Stay with me, process. Dili siya magic, ha? Mata kung imong tanahon, dili ni magic, gihatag na sa Ginoo sa labat, they need to go. Ang kuno nila, ang paras nila. Dili ka pwede mangan kuno, dili imo. Kayo sa'y tawag ni mo, anak. Ang kuno ni mo, pero dili imo. Ayaw lang po ginagawatan yung maglagin po kayo. Rubuga ka kayo. Ano na gamito na to? Squatter. Mangisquat. Ikaw mangisquat. Mangangkon o gili mo. Di ba pamanay na ba siya? Mangangkon o gili iya. Di ba ang sagibuhat pa ng sa temptation? Ingon si Satan. Akong ihatag sa imong talangging harian. Pamunta na siya tagyan. Gaano mo lang mangangkon na nilili mo. Basta muluhod ka lang sa akong. Milaliman ka na. Kinsay iyang hatagan? Kinsay iyang hatagan? Ang tag-iya. Pagkaglawan din, no? Muhatag. Nahinig mo na ato ni, at least ito ni Gilanta, ha? The problem ni ining panahon na, nga wala pa sila naka-occupy, tungod kay nga naman, ang klaro, gisulti na sa Bible, naangko na nila ang entire community. Ang entire land, gihatag, di ba itong isgutan? Number 1, gihatag na sa ila ang yuta. Territory, ila na. Klaro, ila na. Pero ang problem is, kanta, I am, Dili ako malito kasi pinaganda ka. I am waiting for a dito waiting. Ang ako na waiting for ang panis. What I am living for, I'm waiting for. Hindi mao. Kailangan. Ato lang mao ron. Hindi ko itong makita, masabda na to.
Gihatag na sa Ginoo, klaro na ang teritoryo kay giangko, gihatag na sila. Wa pa gani sila kaabot. Atong hinumduman ha, before sila ning abot sa maong yuta, dito pa lang sila sa Egypt, giingnan na sila, patuon ko kamo sa lugar nga flowing milk and honey. Aware na sila. Kuita ng tapad, aware na ba ka? Kabalo na ba ka? Kasi wala ka kaibalo. Ning ato nga, mo sa mga dito, ato lang, parang sa wala lang. Na. Gipaadto ka sa lugar, tungod kay kabalo ang Ginoo, dapat kang kahibalo. Niabot na sila sa lugar. Denon sa ilang ibuhat. Usahay, nindot kaayo nga magpaabot. Tinuod. Kada bitang kinay nga, kabalo mo paabot. Pero mind this. Sometimes ang pagpaabot, dili mao. Na, pwede ba nimo paaboton nga naa na sa imo? Paaboton ba na nimo? O sa may batang eh, naa na sa imo. Paaboton ko rin ka ng mahinog. Hinog na yun. Paaboton na mong mahinog, hinog na. Pagkablin mo, lata na day. Kaya nga naman, sobra na mong paabot, wala na dyan. Di na ka maka, di na mo ma-enjoy. Kaya nga naman, sobra ka paabot. Pwede ka nga magpaabot, pero sakto nga pagpaabot. Nini pa nung na, nagpaabot sila. Pero ang pautan, tama ba ang ilang pagpaabot? Ha? Tama ba nga nagpaabot sila? In other words, in other side, tama nga magpaabot sila. Pero, naila naman na, good. Pwede ba nimong paaboton ang nanas mo? Okay, wait na tapat. Pwede ba paaboton ang nana? Kinsa may dapat paaboton? Wait na tapat. Kinsa may dapat paaboton? Kanang nana o katong mama? Sabda na, no? So, bato-bato sa langit, matamaan, huwag magaling. Galit, yung pag mag-repent. Usbo na itong ato, pagpapit. Kaya nga naman, ingan si Yosue. Ano eh, kini mga tawanan ng Lolo Yosue. Lord, kanang Yosue, wala palagi ako. Dumi, verse 1, naam ko na nila. Naanay nakasign sa ila, pero ang problem is paabot. Hangtod ka sa ingan si Jose. Hangtod ka sa mga magpaabot. Ha? Hangtod ka sa. Kasi hangtod mamuti na ang buho. Maputi na kung makuha. Na tagsara makagagitan. Gawa sa pinturahan nimo, kuluran nimo. Maputi jud ang uwak kung imong kuluran puti. Pero bisan pag kuluran nimo pero dili puti, di jud na sa maputi. What I mean is, nindot kayo magpaabot. Pero ang imong pagpaabot, kadtong tama ka pagpaabot. Dili kay magpaabot ka nga ning abot na unya paaboton pa nimo, dili ka na pagpaabot. Tinapulan na na. Bitan kapag tinapulan na una na sa imo pero di jud nimo kasi kasuhon tinapulan. Okay? So, klaro ka. Ato pala yung verse 4. Let me have 3 men from each tribe. So, mani, ang ibuhat is nagmapping na sila. Gihimo na nilang nagmapa na sila ang pito ka tribo, mawa pa nakaangkon, nagkuha sila 3 representative. Every tribe na 3. So meaning na 21 ka mga tao. Ang nakanindot din napita is ang ingon dito nga ang mga lugar nga inyong maabtan sa inyong mga tigil inyo. Ilaliman ka na. Kung katong kusog o baktas o layo ang iyang maabtan, dako ang iyang area, kay magdepende naman sa ato na itang I send them out over the whole country to map and out the territory that they would like to have as their position. Then they are come to back to me. So sinitabo,
Mulaag sila, mutsuroy sila sa ilang gusto nga lugar. Unya, kung ilang baon na ilang magustuhan, mabalik sa Jose. O niya ang ganahan nga lugar. Ilaliman ka na. Kanang murag mahinga bitaw nga, name your price. Unsa ka na ko imong gusto? Sige. Ikaw ang bahala. Balik diri kung nanay imong nakita. Base mo mura putas uwak siguro. Inga ni ninuwa ang uwak. Nga tanawa kuno ang gawas kung nauban na ba ang tubig. Sinetabo, ang uwak pagawas wala na jud ning balik. Paano ning balik? Pero kini mga tawa na i-mapping jud nila. Ingon ang Bible the territory that they would like to have as their possession. So, kung sa may ilang gusto nga, teritoryo nga ilang gustong atuan, ilang maangkong. Ilaliman ka na. Unsa ka dako nga favor? Ha? Kung gusto ka dako nga teritoryo o area, magdepende ni mo rin ay. Mati ko nang tanon. Nagdepende sa ilang gustong angkunon. Gingnam sila hangtod ganus amo magpaabot. Sige, pagkuha mo sa inyong tribo, mag-represent og tagtulo ka buok. Depende sa inyong gustong angkunon. Inyo, balik lang diri. So, meaning to say, kinsay gihatag ang pribileyo. Ha? Kung iyong pagkugahaman dyan ka, matao, dako nga area ang imo. Kaya magdepende man sa imo. Kita ng tapan, magdepende rin dyan na ako. Kung gusto ko inganir ako, inganir dyan ko. Pero kung gusto ka dako nga espasyo, dako nga area, pwede rin dyan. Kaya nga naman, nagdepende rin dyan na imo. Ha? Ano mo tani? Di ba atong balik ko na? First friends. Atong isgutan. Balik ta sa verse. Usa to nga verse 43. Balik ta. Kay diha man na sa chapter 1, chapter 18. Diretso ta sa chapter 21. So, nakuha na to ang background ha? Nakuha na nato ang background nganong na ay dapat ito hinungduman. Pwede na ito mo claim kung para sa ito. Okay, balik ta dito sa chapter 21, verse 43. Okay. So the Lord, kaya ito nang tanawin. So the Lord gave the Israel all the land. Klaro? Gihatag na sa gilaw o ang tibuok kayutaan alang sa katawan sa Israel. All. Pero kung imong tanaw na, si Lord may kagiyas tibuok. Pero kung imong balikan sa chapter 18, magdepende sa mga tribo or sa mga tao, sa mga nahimo nga representative, kung unsa kadako ang ilang gustong klimo. Ha? Kuhita na yung tapat, kung saan yung gusto, gamay o dako? Kuhita na yung tapat, kung saan yung gusto, dako o gamay? O dako yung gusto, dako matrabahoan. Kung gamay, tapulan. Hindi mo ka gusto, magtrabaho, dako. Mo nang ayaw magreklamo. Di ka, kung saan yung kinabuhi nga nila mo dyan, alam nga kayo may mo gusto. Kung gusto ka may problema, at dito ka. Pero kung gusto ka o nagay problema, pero dako imong makan. Mali na ito mo. Dako nga area ilang limon, pero doesn't mean tungod kinaan na sila sa area, wala problem nga ilang i-counter. Di ba, panahon ni katong ni Manase o ni Ephraim, gusto silang teritoryo. O niya, tinanong na sila patungason, pagayason, pakudlon, mga kahoy, pa-expand silang teritoryo. Trabaho gusto. Tinantapan. Gusto ka?
Number 1, balikon ako. Ihatag na sa Ginoo ang imong lugar, ang imong teritoryo. Gihatag na. Ayaw na ihatag pa. Gihatag na sa Ginoo sa imo. Maybe wala pa makita nimo physical. Dili pa makita sa physical realm. Pero kung atong lantawon, gikan pa sila sa Egypt, gisultihan ni sila sa Ginoo. Nga sila yung teritoryo nga ilang pilimon. Kadto panahon dito sila sa Egypt, sa wilderness, promise pa to. Pero sa diyang nakaabot na sila, sa tabok ang promised land, nga dapat nilang angkonon, nagpaabot, nag-iyahay sila paabot. Mao na atong hinumduman, ihapag na sa Ginoo ang area. Pero dapat nimong trabaho. Di ba kung nakay trabaho, kasi mo baton? Ano kay trabaho? Mangita kong trabaho. Ano kay trabaho? Mangita pa kang trabaho? Trabaho ano ng imong trabaho? Oh, kaya panahon makita kang trabaho, pakita. Panahon na kay trabaho, ay napakita trabaho. Trabaho ano lang ang imong trabaho. Okay. So, ang gigamit rin napita is solemnly promise their ancestral. So, gihatag na sa Ginoo ang lugar nga naa na sila, pero ang lugar na paabot nila. Ikaduha atong isgutan is the Lord give, unsa man? Give the peace. Kaya nga naman, unsa man yung lugar nga ilan na angkon? Gobot? Gobot o malinaw? Karon kaunta na ang Israel, malinawon o gobot? Gobot! Pero pamunta na tungod kay gubot, mo give up sila. Ay gubot man, amo na lang i-surrender. Mo ba? Pila na kayo doon sa mga kinamay na himong gubot, himong kinamay na ning surrender ka, kinsay alkansay. Kung surrender ka, kinsay magka-benepisyo? Yun. Kinsay magka-benepisyo? Mo give up ka? O kinsay magka-benepisyo? Dili na sila makabenepisyo ato kay nga naman di man to para sa ila. Ang magbenepisyo na ikaw kay ikaw may gihatagan ba malinaw dining dapita makita na to. Gihatagan sila kalinaw sa Ginoo sa panahon nga unsa ni nga panahon unsa ni nga stages sa ilang kinabuhi. Mo ni pag-build para sa nation. So kung mag-build ka dili sa yun. Na mga struggle pero ang kanindot din dapita is gihatagan sila o kalinaw sa pangunahuna. Kaya kung gubot imong nuna, ay, bisag kung saan yung panikamot na joy disturbo, kaya nga naman gubot ang imong una-una. Bisag pa kung sa kamalinaw sa panahon, pero imong kasing-kasing, ay, kasing, imong una-una kasing-kasing gubot, makita nimo sa palibot, gubot, kaya nga naman, ang nasa sulod mo gubot. Pagtanaw nimo sa gawas, gubot. Resulta, gubot pas lukot. Klaro? But, salamat sa Ginoo. So Ginoo is mga salita bisag na ay kagubot. Gihatagan sila og kalinaw. Manamingon ko sa imo, igsoon, ang Ginoo gumahatag kalinaw, dili imong kwarta. Dili imong karir. Dili imong negosyo. Dili imong trabaho. Dili ang imong unsay nasa imo. Wala lang. Si Lord ang maghatag ng peace. Ano? Basic example. When the apostle, the disciple gathered together in the Capernaum, gathering, morning gathering. Dili morning ha? Morning ka na punta. Dili nag-mern. Nagpag-ano sila, meeting sila. Sa diyan si Jesus, nadunggan nila ng Labanaw. Nag-meeting sila sa taas. Sa Apiron, sa Capernaum. O silang ibuhat, nag-meeting. Pero magulanan. Ang buto, sa kato ilang meetingan. Pero kabalo ba man, yung tungha si Jesus. Tungha. Unsay unang word niya gisulti? Ha? Basa mo Bible siguro. Ay, ang takibaw ta. Ning tungha si Jesus, unsay unang word nga gisulti?
balik mo dito kinamos. Adik ni. Unsa gisulti? Peace be with you. Kanos ato na itabo? Katong magulaan sila katong gubot ang inyong kasing-kasing, katong giingnan ganito mga disciple, katong padung sa road o Emmaus, katong giingnan ni Jesus, mabukan dyan mo ba? Giingnan na magisultian sa mga propeta, mga alagad sa Ginoo nga ang Mesiyas, kinahanglan patyon, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gahiad ninyo nauli ito sila, nauli. O na paganda na itong nabitan, nagulguon niya po. Pagkita, pahit na ni Jesus ito. Ambot, bisig lang daw, guro niya ito. Mga pagtunghan ni Jesus, ang sa unang gisulti. Peace be with you. Ang kalinaw mo, mana kaninyo, kabalo ba mo kadaghan na yung gisulti ni Jesus? Nga ang akong kalinaw, madiling hatag sa kalibutan, akong ihatag ninyo. Before siya ning kayab sa langit. Sige, promise nga Holy Spirit, pero nagbilin siya, kalinaw. Kaya nga naman, yun na, in this world, are many struggle and tribulation, but my peace is with you. Laliman ka na. Kano saan niya gibilin? Sa dihang gubot. Kagubot ang kalibutan. Pero sa mga anak sa Ginoo, maghatag siya peace. Pero dili ng peace nga na kabalo ba mo sa nga sign? Dili na peace. Na peace. Tanawan ninyo, kinsa nag-sign na nga peace. Di na peace. Pista na. Pista. Di na pista. Pisti. Tunglo na. Peace. Dili na peace. I-search ninyo, kinsa na nangyayon peace. Peace ko na nakasign? No. Bakas na. Tanawa. I-search ninyo. Kaya siya magsundog-sundog. Peace. Peace love bitaw. Search. Okay Ikaduha na ay kalinaw. Kinsa nagatag? Si Lord. With the tapan. Gubot mo kano? Nabay kay Ginoo. Iyo do gubot-gubot ya kay na si Lord. No. Klaro. Pinentapan kasi natulog lang kami. Peace be with you. Peace be with you. Ayun ang peace cut Peace na. Okay, number 3. Yung maglagay ka na sa timailin. Number 3 is na sa ilang ang teritoryo na sila kalinaw. Pero anong hatagan pa sila victory? Practical bang hatagan pa sila victory? Kadaugan? Really na ba? Di ba naangkon na nila? Pamunta na. Napag ba sila kalaban? Pag-ipoy kalaban, bisag sila na tagiya, nag-ipoy kanunay mo. Kontra, Lakers ang kanon. Ang Israel, di angkon ilan ang Juda. Pero nga kanunay mo mga paulanan, labi na paulanan karon sa nga nasod aning kontra sa Israel. Iran, laliman ka, lahi ang ulan dito. Bantay ba mo sa news? Lahi ang ulan sa Israel. O sa ulan dito? Pinalitan ka na, pero nangadlo ko sila. Kaya na Ginoo pa pwede mo kitikta sa ila. Kabalo sila. Nga na sila ay maangkon nga victory. Kaya kinsa naghatag sa victory? Si Lord. Manainon yung tapat kung naamag kayo mga struggle sa inyong kinabuhi. Remember, your God is greater than your problem. Don't problem your problem if your problem is your faith. Ayaw problemahan ang imong problema. Kaya kung ang imong problema, imong dagway, daan na ng problema. Ayaw na ng problema. Larong ka rin son. Iatalan sa Ginoo kadaugan ang mga Israelita. Bisan pag nagmadaogon na sila, but a continuation of God's victory, daily nila na experience. Victory of God is not just one moment in time. So, give me one moment. Kanta na. Ang moment nga atong experience yan, dili lang one time. Ang victory is continuous. Kaya ang enemy, continuous po nga makig-away sa imo. Klaro? So, nang dapat kadagaw ka victory.
May kanta sa hymn, Victory in Jesus, my Savior forever. Kanang victory, kanang law. Manin, gihatagan sila kadaugan, kaya nga naman, gusto sa Lord nga sa tanang fight na kinabuhi, hatagan sila kadaugan sa Ginoo. Di ba? Kung nag-promise sa Ginoo, atong tanawon, ang verse. Gisulti na sa verse. Unsa nga verse? Verse 44. Atong tanan, verse 44. Okay. And the Lord gave the peace throughout the land, just as He had promised their ancestors. Not one of their enemies had been able to stand against them. Not one of their enemies. Meaning, dili lang ko sa kabuk ilang kaaway. Mapili mag ilang kaaway na na po'y marise at nga kaaway. Pilihon na po nila hangtod nga padayon na gyapon. Kung napili na yung Israel karon na sulban na karon, may this. Sunudan lang, na po kayo problema. Tino dili. Mana gusto sa Ginoo masabtan nimo your victory nga imong nadawat gikan sa Ginoo padayon na kay nga naman masulban ang problema karon. Ano ang tinod ha? Ang problema karon nimo nga tuig o last year o 5 years ago kung nasabtan nimo dili na na problema nimo. History na lang, di na nimo problema. 5 years ago. Pareha na ba ka problema karon? Yung pareha ba dili? No. Pero kinanglan ni mo, pilihon. Kaya nga naman, lahi naman itong part to si mong history. Karoon na alam ko lain. Mahunong lang ng fight na to kung makiguban na ka si Lord. Pero kung di pa ka gusto makiguban si Lord, ni Lord, I'll fight, sa fight the good fight of faith. Okay, klaro. So, ingon ang Ginoo, walay usa sa ila na ngayong makabarog. Batok din mo. Kaya nga naman, lalo, gihatagan na sila o gidesign sa Ginoo sa ila ang victory over their enemies. Manahingin ta ka, kung napili magkakaroon, barog! Ingon ang puno sa inyo sa Proverbs, sa book, Psalm, 7 times the righteous may fall, but 7 times also siya mag-rise up. In other words, kung ma-fail man ka, ayaw! Oh! Because that is not the end of your life. Life must go on. Kaya nga naman, give-prepare ni Lord ang victory. Pero di na niyo masindan ang victory kung dili ka mo fight. Kanina, fight. Oh, fight lagi. Oh. Ayun ang fight. Ay, pait yung fight. Like itong pait o fight. Ayun ang, ay, makaluya. Ayaw na, hallelujah, ligay makaluya. Ay, nawa, luya dito. Okay, klaro. Ato na yung tapuson, kaya mga naglain ng tinanong Philip. Number 4, kay gihatag naman sa Ginoo ang, sa to, kalinaw, ang yuta, teritoryo, gihatag na sa Ginoo ang kalinaw, gihatag sa Ginoo ang kadaugan. Karon sa pa may gusto sa Ginoo nga iyang ipasinati sa imo. Nalagyan sa mga verse 45 sa imong Bible. Mano na to. Verse 45. Okay, isa pa. Verse 45. Kung basandre, the Lord keep every one of the promises that He had made to the people of Israel. So, siya kasama? Si Lord ang hatag, ugyuta, nagatag kalinaw, nagatag kadaugan, pero si Lord po ang nag-sustain until today. Bakit mo makatungod kay maayo kang tao na himo kang maayo maopera? Ang imong tanaw ng Jesus gutan sa Bible is si Lord na gihapon ang nagtrabaho para sa inyo para ma-sustain.
Doon na lang mga apadalos Ginoo, sometimes dili favor sa ato. Dili pabor sa ato, pero doesn't mean nagipasagdan ka sa Ginoo. Naaligi alaw sa Ginoo para nakakatun ka. Hinamdaman na to, ikan ang Bible ha. Joshua chapter 21, verse 45. The Lord keep every one of the promises He had made to the people of Israel. Ang gigamit ng word keep. O siya pasabot sa keep. Siya mismo ang nagtipig ng ambing na aron magpadayo ng tiyanggi saad sa imo. Sa katawan sa Israel na i-promise sa Ginoo. Mana ingon na kabisan pag na mga apandahon sa Ginoo mga Israelita. Usugot sa dili, God is the God of yesterday, today, and forever nga naghatag promise sa Ginoo nga no one will be able to stand. It's a gisalan, people of Israel. Sa mga napildihon ka sila sa Iran? Ha? Pildihon ka sila sa Iran? Ayaw ka wala ka na kay concern si Lord na matuban. It seems wala na solusyon. It seems hopeless. But you're the one who will give me the rightful territory. Gracious and loving Father God, I just pray and declare in this particular time sa kong mga kaigsunan manadin ikaw. Even sa akong iyaan, iyagaw, even the rest of the leaders na nadin ikaw. Lord, we do not know exactly unsa ka bukat, unsa ka adako ang giagihan sa akong mga kaigsunan. But one thing I do believe, one thing, this true God. You are greater than our problems. You are greater than our struggle. You are greater than our need. Lord, salamat. That as we find, as we struggle, God, you are our backup. Heaven is our backup, God. That is why excited me nga makasinati sa imong teritoryo, sa imong place of victory sa mga Ginoo. Excited me nga makabatong kalina maliwala sa mga struggle problem. Excited me nga padayon nimo sumala sa punong Ginoo that you will keep it until fulfill sa mga kinabuhi. Salamat nga ikaw ang Dios nga nagsaka dinhi matinud-anon og tinuod. O sa Ginoo, tanas sa kumuntagon, seryo'y ang ibang mensahe sa kasing-kasing sa iyong kanawa. The works of the enemy, ang mahimong makakawat sa inyo. Dalaygon ka ba, Father? Dalaygon ka, Holy Spirit. In the precious name of Jesus. Amen.